So when you remove the bed comfort, make sure that they are divided evenly so that when you put them on bed later on, it will be on the same measure, not overlapping. So from top, fold into the center, and then the bottom side, fold into the center as well. Equally fold. And then pull. Fold to the center. Likewise. The other side. And then fold it to the center. And then bring it on the side. Okay, so remove the dust. Remove mo siya ng laksa, mamasira yun. Then of course the pillow. For the pillow, we need to remove the pillowcase and the pillow slip. So to do this, badan nyo siya hanggang kalahati. And get both sides. And then remove. So when you remove it, fold it properly, even though it's already used. Okay? Para masegregate nyo lang din which of those pillows, sleep and pillowcase, you have stains. If you do have stains, then you need to surrender it to the stain remover cleaner. And then another one, same thing. Alright. This time, pull the bed. Make sure your posture is correct. Don't bend this way. Bend this way. Lift the bed. Now, since madami naman kayo, pwede kayo magtulong-tulong. Lift and then pull the bed. Sir, and then, loosen the linens from the bed. Individual po ba kagay na ba? Mamaya, sabihin ko isa-isa. Okay po. Okay, after using it, para malinis din yung pagkatanggal nyo, so get the center. And then get the center here. Center edge, and then center, and then center top. And then next, same thing. Center, gitna. Sa edge. So, may center din ang gitna. Yung ano. So, center edge. Sa gitna din. Center top. Tapos stuck. Okay. So, your guide is the folded area. Dapat pantay yung gilid. And then same thing. And then last one.
Yan, dapat ganito kaayos yung pagkakaputi. So same thing with the pillow slip and pillowcase. If you found any stain or saliva marks, it has to be separated from those that without. So you can surrender it to the stain remover attendant. So this one is a bed pad. So the purpose again of the bed pad is to prevent for possible stain to course through to the bed mattress itself. And another one is to provide extra comfort or softness. Okay? Anong brand niya po? This one, I think we Uratex. stayed in bed ata. Say. Uratex. Check natin naman. Mahal. Parang 25,000 yung mattress natin. Memory foam kasi siya. Negotiable. Negotiable. So, pull up the bed. So since this is the foot area, we need to rotate it 180 degrees. So put the foot side on the head side like this. Yan. Ceiling bed na ito. Ceiling. Pwede patanggal muna. Patulong ako. May ilalagay lang ako. Ay, sige ako lang. Okay lang ako. This one is bed frame cover. Kaya yung kahoy, hindi na babalik na rin. Bilos na kung tanong na rin. Hindi na, ito yung kahoy. Sige nga, paano mabalik ka rin ang kahoy? Hindi mo nabalik sa babagsak kita. Sa kahoy ilalagay. The smell is still there, Hmm? the smell. Yeah. The reason why I put the skirt kasi open space yung ilalim. So, Bakit sir, bawal po ba ibaba yung para hindi ka may aba, for sanitary purposes, di po natin binababa sa sahig ang tama. kahit meron ka rin parang basahan. Apo. So, hindi na ipa-plancha yan. So, dapat hindi po ganito magusot na. Plancha daw. Ay, mas naging cute yung bed. Hmm. Pero sobrang gusot. Kaso mahirap planchahin yung bed. Hmm? Hirap planchahin. Yung? Planchahin. Oh. It's gonna be hard. Dapat pang ganyan talaga may pang damit lang na plancha. Yung traditional. Pero good luck, magawit ka. Dami nun. Yan. Alright. So later, pag nag-bed making kayo, huwag nyo nang isama yan. Huwag nyo nang tanggalin yung bed skirt. Okay? Yung bed pad, yung bed mattress, tatanungin ko lang kayo, ano yung purpose, bakit iniikot yung mattress from foot side to the head side. Bakit nga ba, sir? So the reason why we need to move it, it's because yung surface ng bed should be equally
Kumbaga, yung malalim na side, kailangan siya mabaligtad so that makaikot yung weight ng bed. Hindi siya puro dun yung malalim. Decompressed. Even at home, you have to do that. Minsan kasi hindi nyo na napapansin. Kaya minsan pag natutulog kayo sa bahay, malalim na sa kabilang side. Hindi. Hindi pa. Kasi mabigat yung humihiga dito sa side ito. So that's the purpose. To manage the weight of the bed para hindi siya masyadong malalim. No? Pag mga ganun na yung case, yung ginagawa ng hotel, binibenta na nila yung kama. The reason why they do that is because it doesn't promote quality at all. So syempre, ang guest na tutulugan, provide comfort sa hotel. If the bed is not the one comfortable to sleep with, eh di kawawa yun yung kama. So it will be evaluated probably with a guest dissatisfying comments on the quality of your bed. So originally, ano nangyari dito? Nalagot na yung mga garter. Anyway, so babalik nyo lang po yung bed pad. So make sure that you put the right side. So this one. Pag may nakita kayong garter na nasa ilalim, ito po yung nasa ilalim. Pag ang garter nasa ibabaw, babalik na rin yun. So make sure that you place the bed pad accordingly or on the size of the bed. Tuck in. Okay. Sir, naputol. Naputol. May pangtahi ako. Okay. So after the bed pad is your first sheet. Again, Ano yung mahirap na part? The sheet. Pinawisan na si Sir. main tissue. Sige, pakisa lang. Tissue daw. Wala. Sir! Main tissue. Alright. So to do this, ulitin ko ha. So parts of the bed, you have your bed foot, bed case, kung saan nakapatong yung kama, bed mattress, headboard. Okay? Bed foot or leg, bed box, bed mattress, headboard. Okay? And then, the first layer of the linen is the bed pad. What is the purpose of the bed pad? Two reasons. To provide comfort and Stain. Ay, prevent possible stains to force through to the The bed mattress. mattress. Okay. Alright. So next is the first sheet. So when you put the first sheet, individual po ito. Okay? So dahil group kayo, dahil madami namang linen, individual. So yung unang member, maglalagay ng bed pad. Ang second member, maglalagay ng first linen. Kailangan sundan nyo yung position na yung naitatake na garter nandun sa paa ng side. Yung mga natanggal na garter dito sa unahan, pero itago nyo din para hindi masyado makita. So, then, after bed pad, first linen. So, make sure that you put the linen properly. So, yung hem, yung hem nitong tela, yung makapal, makikita niya, di ba? So, kailangan nandito po siya sa taas. Taas na side. Okay? And then, get the center. yung butterflies. And then you do the butterfly. So, paano? Ulitin natin. Sir, gagayahin namin sir. Kung kaya. Hindi sir. Try nyo lang. Butterfly yun, di ba sir?
Apo. Na makikita nyo dito sa linen, no, sa first linen, that the linen is overlapping with the bed, meaning lagpas na dun sa kama because the purpose of your first linen, siya yung magsiset ng bed pad sa kama. Itatakin kasi natin to. So, paano siya itatakin? We start here. Nice. Uy. So, ipapasok nyo lang po siya. Ingat lang doon kayo sa sa curtain ng bed cover. Po. Tapos dito po, GR Likas. Hindi mo makikita yung gagamitin. So, ita-triangle nyo po siya. Pwedeng lumipat kayo dito. Anyway, sige, makikita nyo naman dito sa paa na mamaya. So, gagawin nyo po, ita-triangle nyo po siya. So, paano triangle? So, pag ganito yan. Square to, tapos yung gitna niyan, triangle dito. Tapos, ipapasok nyo muna sa ilalim. And then, ipo-fold nyo siya dito sa kamay nyo. And then, saka kayo magtatak. Sa kabila. Ito lang problema ko sa curtain nito. Sumasama pati sa loob. Opo. Anyone would like to try? O babagi? Ano naman sa kabila? Sir, Ay, nako. Mayan. may ano daw. Kamo siya. So, square muna. Wait lang. So, ito yung square mo. Tsaka dito. Angat. Bitaw. Angat. Hindi ka na. Angat. Tapos, tuck in mo. Tuck in. Tapos, triangle. Ganun mo yung kamay. Yan. Naipit na sa'yo. Okay, wait lang. Tama ba? Oo, tama yan. Pero, kailangan, class, pag nag-triangle kayo dito, ganunin nyo na to. Kailangan wala siyang gusot sa ilalim. Pag ganyan nyo siya, ito, may cut na siya dito sa gilid. Yes po. Kasi, ano pala yun? Dala ko ba siya? Okay, so this time, huwag nyo munang itak into na sa baba. Kasi, sabay-sabay natin siyang itapasin kasama ng ibang linen. Masukin nyo nga sa sensor ng kabila. Sa pabukas daw ng kabilang door. Yung kabilang door, bukas. Uy, naroon. Sukin niyo daw. So make sure na banat na po siya kaagad mamaya para... Okay, next! Papasukin nyo si Santiago. Pasukin daw na lang. Alright, for the next linen, it has to be a same level of your bed mattress here at the head side. So again, hanapin nyo po itong mga pad. Sa taas. This time, if you put the first linen right side down, this right side down, ito naman wrong side up. Meaning, yung may tahi, nasa ibabaw ng kama. Bakit? Because we will do sandwiching of linens later on. Butterfly. So see, ayun pumasok. Binibidyoan niya pa, sir. So from here, Pinukas kayo. Talaga to si DJ.
Okay. So make sure walang gusot yung linens nyo masyado. So this one is wrong side up. Pantay siya dito sa dulo ng camera. Next one is your blanket. Kung pinong lang. Pwede matulog. So blanket is to provide warmth to the guest. That's why iba yung kanyang texture. But in some hotel, pag summer, parehas lang sila ng texture nito. Ito pag medyo winter lang. Sir, hindi mo natutupin yung nandun po na part? Alin po? Yung nandun Hindi sa po, dulo. mamaya. Mamaya pa daw. Sabay-sabay sila lahat. So, sir, makapal siya pag itutukoy. Yes. So, since wala dito yung medyo makapal yung height niya, so, just choose kung alin po doon. Basta malayo yung etiketa ng kumot. So, this time, kung kanina, pantay po siya, maglalagay po kayo ng allowance na 6 inches from headboard. Okay? So, right side up na po ito. Opo. Yan. Tapos, pag nalagay niyo na po siya, sandwich na natin. Bakit magsa-sandwich? Kasi yung isang tela kanina, naka-wrong side up. Remember? So, to change it to right side, tutupin nyo lang. So, ilang tupi? Dalawa. Okay? So, one fold. Make sure that they are folded evenly, both sides. Use your back pad. No? And then next to this procedure is to fold another one. What is the purpose of this space? Para sa iunan po. Yes. For the pillows. Sir, question po, bakit kailangan back palm po? Kasi mas... Wait lang, sorry. Rewind. Rewinder lang. Rewind. Yeah, but not last lane. Dapat dati ganyan. Ganun talaga. So, this one is wrong side, this one is right side, and then papapagod po ulit is yung right side. Medyo maligas-gas kasi yung texture nito. Ano yung maligas? Rough. Medyo rough yung kanyang texture. As we all know, in the housekeeping, comfort is very important. Ako, ayoko ng ganito kumot. Personally, So, gusto ko yung medyo malambot sa balat, madulas. So, to patch up, Sir, yung pangalang medyo pantay pa rin. pantay na po dito sa kumot. Okay, wala nang makita. Sige po na. Hanap ko yung makapag. Okay, wala. Sige. Tapos may kumot pa. So this one is right side po ito. Bantayan sa kumot. Yes po. So, tingin pa ba yun yung kumot? Share lang kami din. Pinagsiyan, maiiwanan ako. Sir, may video, sir. Okay. So, ito yung sandwich, no? So, kaya siya naka-sandwich yung blanket nasa loob. And then, fold. Then, another one.
tingnan nyo, kakatambahin nyo dito yung sapatos nyo bumukat na sa kumot. Ay, naku, si ano yun, sir, eh, si Belisa pa. Okay? So, start nyo na po siyang i-tuck in dito. Ba't ka nag-HR? Okay? And then, this time, get the first linen. Get the first linen, the first sheet. Hindi kita. The second sheet. The third sheet. And then the last sheet. Then, do the mitering. So, to do that, lift the bed. Insert. So, kasama yung puti. Tanggalin na lang natin. Okay, so same thing with doon sa may side na yun. Form a triangle. So square to, insert nyo muna sa ilalim. And then fold. Pero mahirap tanggalin yung umot sa hotel. Then sa kabila ulit. Busot-busot to. Ayun na yung kumotero. Dito ba yung kumot? Triangle sa tatak. Ano dia? Triangle. Ito lang yung challenge sa housekeeping, ano? Pag mabigat yung kama. Isa-isa tayo dyan. Ano ginawa yung action? Lesson. Discussion. Nagbibigyo ako. Ito yung nagbibigyo na lang. Kita mo. Okay? So this time, you need to put it back to its original position. Okay? And then, pabalik niyo po yung unan. So, originally,
meron siya nito. Okay? This is your bed sheet. Ang init. Pen tissue. Ano sir? Pillow sheet. So, pillow sleep muna. So, to do this, grab yung pillow. Yung may etiketa, ipapasok nyo muna. And then, maliit. Then release. Kung nandun siya sa dulo, parang saka yung una. Try na lang natin. Sir Peter? Normally yung size ng pillow sheet, pillow slip, same size ng dunan. Ito medyo maliit ata yung makupo. So, feeling na diet siya pero hindi talaga siya na. Ay, parang sila. Yan. Ulit namin yan, sir. Ha? Ulit. Hindi kasha sir. Para siyang lumpia. Anyways, so ganito po siya. Ito tali. Tapos, tatalin nyo na tatalin nyo po siya. And then, after which, ipapasok nyo po siya sa pillowcase. Siguro mamaya pag nag-interview ako, tatanungin ko lang kayo ano yung mga linis na gagamitin sa unahan. So kahit huwag nyo na lang ipasok sa pillow sleeve kasi maliit. Sir, ba't kailangan pa ng pillow sleeve po? Kailangan. Pillow sleeve, ba't kailangan pa? Okay, for the purpose of pillow sleeve, we put pillow sleeve to prevent yung laway to force through with your pillow. As we all know, madami kasing tao gumagamit ng tunan sa hotel. And some of them are chronic complainer. They can sense kasi kung may mabaho, amoy dugo, yung mga ganong tao. So to prevent for that particular complaint, we make sure that we are not just providing comfort, but we are also protecting them from possible stains. Dalawa. Anyway. So, lalagay niyo po yung una. Yes, please. Narating na kayo sa dulo. Sinasabi ko. Okay. Di ba may nakikita kayong extra na tela sa pula? Opo. Yung parang packet. Papasok mo doon. Hindi po iniipit ng baba yung una. Nabahay kasi sanay kayo. So, the opening of your pillow, since the bed is 360, meaning nakikita ng guest yung buong kama, the opening side should be at the center. Okay? So that the open side, o yung closed side, nandito lang sa pyramid. For the queen size, we normally have 4 pillows.
perfect. Charot. Yung mga binibitawan. Nakikita nyo to? Yung etiketa na sa baba. Kasi pag ito nasa ibabaw, alam mo yung kung nagmumod ka, tatama sa mukha mo. Sir, pag na-renovate ito, papalitan din yung po. Yung ganda, Ano sir. yung bibili pa ako? Sir, pwede sa amin na. Sir, sabi nyo, plastic. Wow! Okay, so this is your bed. So ito, single bed lang. Ano ba ito? Sir, kasama to? Kasi yung mga kayo, kanin ko ito. Sure, kaya yung